Minsan, ang hirap maging totoo, lalo na kapag ayos na ang buhay mo sa paningin ng lahat. I'm Tom, 26 years old, a graphic designer, and engaged to my girlfriend of 4 years, Mia. We're getting married next year. Everyone says we're the perfect couple. And honestly, mahal na mahal ko siya. She's the kind of woman you'd want to spend the rest of your life with. Kind, patient, at laging naniniwala sa kabutihan ko, kahit minsan hindi ko makita yon sa sarili ko. Alam kong hindi ako perpektong tao. Marami akong tinatakasan na parte ng pagkatao ko, mga lihim na pilit kong nililibing. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi ko hahayaang sirain ng nakaraan ko ang buhay ko o ang pagmamahala namin ni Mia. Pero minsan, kahit anong takas mo, bumabalik pa rin ang mga bagay na pilit mong kinakalimutan. Hindi ko masabi ng diretso kung ano ba talaga ako. Straight ba ako? O baka hindi ko lang kayang aminin na may ibang parte ng pagkatao kong hindi pasok sa normal na nakasanayan ng mundo. Kasi sa totoo lang, kapag nakakakita ako ng gwapo o may dating na lalaki, hindi ko maiwasang mapatingin. Hindi dahil gusto kong gayahin sila, kundi dahil may kakaibang hatak, yung hindi ko maipaliwanag. Akala ko dati, face lang yon. Hanggang sa college, doon ko unang nakilala ang sarili kong hindi ko pa alam noon na umiiral. May best friend ako noon, si Adrian. Magkasundo kami sa lahat, pareho ng trip, parehong mahilig sa music, at halos araw-araw magkasama. Sa una, normal lang. Pero habang tumatagal, nag-iba yung turing ko sa kanya. Gusto kong makita siya araw-araw. Gusto kong marinig boses niya kahit walang dahilan. At nung minsang naglasing kami, doon ko lang napagtanto na mahal ko siya. Hindi rin ako sigurado kung paano nangyari, pero naramdaman kong ganun din siya sa akin. We fell in love quietly, secretly. Walang label, walang kumpirmasyon, pero ramdam namin pareho. For months, naging kami. Masaya, pero delikado. Hanggang sa dumating yung araw na kailangan nilang mag-migrate ng pamilya niya sa Canada. Walang paalam, walang closure, isang mensahe lang. I'm sorry, Tom. This is goodbye. Doon ako unang nasira. Siya yung unang lalaking minahal ko at siya rin yung unang sumira sa akin. Pagkaalis niya, pinatay ko na yung parte ng sarili kong yon. Sinabi ko sa sarili ko, hindi na mauulit. I started living the way the world expected me to. I dated girls, laughed at jokes about bakla, and pretended that what happened with Adrian was just a youthful mistake. Hanggang sa nakilala ko si Mia, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong kaya kong magmahal ulit ng totoo. Si Mia, yung nagbalik ng kulay sa buhay ko. Siya yung dahilan kung bakit gusto kong magbago, maging maayos, maging normal. At sa 4 na taon naming magkasama, naniwala akong kaya kong kalimutan lahat ng nangyari. Pero minsan, kahit gaano ka pa kasigurado, may mga taong darating sa buhay mo, naguguluhin ang lahat ng akala mong ayos na. Nandito ako ngayon sa airport. Hinatid ko ang girlfriend kong si Mia, pauwi siya sa probinsya nila sa Cebu. Mahal, behave ka lang dito ah. 2 buwan tayong hindi magkikita. Sabi niya habang nakangiti pero halatang malungkot. Hinawakan niya kamay ko at hinalikan ako sa pisngi. Uuwi kasi siya para magbakasyon. At kahit nagwo-work siya remotely, gusto niya muna magpahinga kasama pamilya niya. Oo naman, mahal. Behave naman ako lagi. Sagot ko. Then I kissed her lips. Promise me ha? No late nights, no forgetting to eat. Biro niya, pero may lambing sa tono. Promise? Sagot ko. Niyakap ko siya ng mahigpit bago siya pumasok sa boarding gate. Ingat ka mahal. Message mo ako pag landing mo. Sabi ko. Always. Sabi niya. Sabay kaway. Pagkatapos ko siyang ihatid sa airport, diretso na akong umuwi sa kondo. Pagdating ko sa unit, humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Monday na naman bukas. Sabi ko sa sarili ko. Ang bilis talaga ng oras. Kinabukasan, maaga akong nagising. Habang nagkakape, tahimik lang ako.
Yung tipong wala kang gustong isipin pero ayaw din tumigil ang utak mo. Ininit ko yung natirang adobo kagabi para gawing almusal. Tapos dali-daling naligo at bumiyahe papuntang BGC. Pero kahit maaga akong umalis, naipit pa rin ako sa traffic. 30 minutes late. Great start to the week, Tom. Pagdating ko sa office, halos puno na ng tao yung meeting room. May pinapakilala si Ma'am Liza, ang marketing head namin. Everyone, meet our new senior designer, Alden. Sabi niya habang nakangiti. Napalingon ako. Nakatayo siya malapit sa projector screen. Simple lang ang suot. Puting shirt, slacks, may sling bag na itim. Pero ang una kong napansin, yung tindig niya, relaxed pero confident. Tapos nung ngumiti siya, parang ang hirap umiwas ng tingin. Nagtagpo yung mga mata namin, saglit lang, pero para bang tumigil lahat. May kung anong tension sa pagitan namin, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya kilala pero may pamilyar na spark. Parang deja vu ng isang bagay na matagal ko nang tinabunan. Tom, maybe you can help Alden get familiar with our design system, sabi ni Ma'am Liza. Tumango ako. Sure, ma'am. Lumapit siya sa akin at iniabot ang kamay niya. Tapos nagsalita siya. Hi, I'm Alden, sabi niya. Malalim yung boses niya, kalmado, pero may lambing na mahirap hindi mapansin. I am Tom, sagot ko, sabay abot ng kamay niya. Mainit ang palad niya, firm ang pagkakahawak. Pero ang kakaiba, parang ayaw niyang bitiwan agad, o baka ako lang yung nag-iisip nun. Nagtagal kami ng ilang segundo bago kami parehas na tauhan. Nice to meet you, sabi niya sabay ngiti. Same, sagot ko, pilit na kalmado pero medyo nahulog ang tingin ko sa labi niya kasi ang kissable. Damn, Tom. Stop. Buong araw, magkasama kami, tinuturuan ko siya ng workflow, pinapakita yung mga templates, file structures, at kung paano nag-ooperate ang design team. Tahimik siya pero observant. Yung tipo ng tao na hindi kailangan magsalita ng marami para mapansin mo. Habang nagtuturo ako, minsan nahuhuli ko siyang nakatingin. Hindi yung bastos na tingin, yung parang sinusuri ka, parang gusto kang maintindihan. Nakakailang pero sabay nakaka-curious. Sa lunch break, tinanong niya ako, "San ka usually kumakain dito?" Depende. Minsan sa baba, minsan nagbaon. Sagot ko, "Pwede ba sumabay na lang ako mag-lunch sa'yo later?" Sige, sagot ko. Hindi ko alam kung bakit may kakaibang kilig sa simpleng sagot na yon. Siguro dahil matagal na rin mula nung may ganitong spark akong naramdaman. Yung hindi mo alam kung excitement ba o guilt. At habang kumakain kami, nahuli kong napapangiti ako ng hindi ko sinasadya. Si Alden, relaxed lang, nagkukwento tungkol sa dating work niya. Kaedad ko lang din si Alden and second job niya to. Pagkatapos naming kumain ni Alden, bumalik na kami sa office. Tahimik lang kaming dalawa sa elevator, pero ramdam ko yung weird tension sa pagitan namin. Yung hindi awkward, pero may bigat. Hindi ko ma-explain. Pagdating namin sa floor, naghiwalay na kami ng pwesto. Siya sa assigned desk niya, ako naman sa dati kong station. Binuksan ko laptop ko, tinubukan kong mag-focus sa design revisions, pero hindi ko mapigilan minsan sulyapan siya. Ang tahimik niyang magtrabaho. Headphones on, eyes focused, habang gumagalaw yung kamay niya sa mouse. Steady, precise. I shook my head. Tom, ano ba? Focus? Ilang minuto lang, biglang lumapit sina Mika, Sam at Fiang. Mga office mates kong parang laging updated sa lahat ng chismis sa floor. Nakangiti silang tatlo, halatang may binabalak. Tom, sino yung bagong guy sa design? Si Alden, di ba? Bulong ni Mika. Napangiti ako ng pilit. Oo, bagong hire. Senior designer, sabi ko. Grabe, ang gwapo niya. Parang K-drama lead, pero may halong bad boy vibe. Gusto kong magpa-train sa kanya kahit hindi ko kailangan. Sabat naman ni Sam, halos mapahawak pa sa dibdib. Natawa ako sabay umiling.
Ay nako, bagong pasok pa lang yan. Napaka-head turner niya. Kahit yung mga taga-admin kanina, napapatingin sa kanya. Sabi ni Fiang. Napatingin ako sa direksyon ni Alden. Abala pa rin siya sa laptop, parang walang pakialam sa paligid. Pero hindi ko rin ma-deny. Oo, may dating siya. Yung tipong tahimik, pero may presence. Kung single lang ako, sabi ni Sam sabay buntong hininga. Ay nako, bumalik na nga kayo sa mga station ninyo. I need to work, sabi ko. Tumawa silang tatlo. Tapos naglakad palayo. Sabay nagbubulungan ng, grabe, crush ko talaga yon, sabi ni Fiang. Naiwan akong nakatingin sa screen ko. Sa gilid ng mata ko, nakita kong bahagyang napatingin si Alden sa direksyon namin. Parang narinig niya, yung tawanan. Nagtama ulit yung mga mata namin mabilis lang, pero sapat para bumilis yung tibok ng dibdib ko. Lumipas ang ilang linggo, unti-unti nang nagiging magaan ang samahan namin ni Alden. Sa umpisa, puro tungkol lang sa trabaho. Design drafts, client feedback, revisions, pero habang tumatagal, napapansin kong mas madalas na kaming nagkakapalitan ng kwento. Minsan habang nagko-coffee break, bigla na lang siyang magtanong ng mga random na bagay. Kung hindi ka graphic designer, ano kaya gusto mong maging? O kaya, mahilig ka rin ba sa night drives? Simple lang, pero may lalim sa paraan niya ng pagtatanong. Parang gusto ka talagang kilalanin. At sa hindi ko inaasahan, nasasagot ko ng totoo. Hindi yung safe, polite answers na madalas kong ibigay. Kay Alden, parang madali lang maging ako. One time, bigla niya akong inaya magtagaytay. Wala akong planong sumama nung una, may mga design revisions pa akong kailangan tapusin at ayokong magmukhang masyado kaming close. Pero ewan, may kung anong urge na nagsabing go. Siguro gusto ko lang makalayo kahit sandali. Road trip lang, clear your head, you've been too tense lately. Sabi ni Alden habang nakaupo sa mesa ko, hawak yung tumbler niyang may kape. Napatawa ako. Tense agad? Hindi ba pwedeng focused lang? Sabi ko. Focused, stressed, same thing, sabi niya. Dahil weekend naman bukas and day off. At ayun, kinabukasan, nandun na ako, nakasakay sa passenger seat ng kotse niya, nakasandal, habang binabaybay namin yung daan patagaytay. Tahimik nung una. Yung tipong sound ng hangin at music lang mula sa car stereo. Chill playlist lang, mga indie songs na bagay sa biyahe. Pero habang umaakyat kami sa zigzag road, nagsimula kaming magkwentuhan. Tungkol sa work, sa mga plano sa buhay, hanggang sa mga bagay na mas personal. Engaged ka na pala, sabi niya bigla habang nakatingin sa kalsada. Oo, next year pa yung kasal. Sagot ko. Masaya ka ba? Tanong niya, hindi pa rin inaalis ang tingin sa daan. Simple lang, yung tanong, pero tumama sa dibdib ko. Masaya naman, sagot ko agad, parang automatic. Pero ilang segundo pa, napahawak ako sa bintana at tumingin sa mga punong nadadaanan. Alam mo yung masaya ka kasi dapat masaya ka. Kasi tama yung lahat. Stable, peaceful, walang drama. Sabi ko, tumango siya ng marahan tapos nagsalita siya. Pero hindi mo sinagot yung tanong ko. Sabi niya, tapos tumingin siya sa akin. Ano? Sabi ko tapos napatingin ako sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa. Hindi ko tinatanong kung okay ka. Tinatanong ko kung masaya ka, as in yung tipong buo ka sa nararamdaman mo. Sabi niya. Hindi ako agad nakasagot. Natawa na lang ako ng mahina, trying to play it off. Ang lalim mo pre, sabi ko. At nagpatuloy kami sa biyahe, napatingin ako sa kanya. Sa mga kamay niyang hawak yung manibela, sa mahinahong paghinga niya, at sa paraan ng pagtahimik niya, na hindi nakakailang. At doon ko naramdaman yung hindi ko dapat maramdaman. Lumipas na yung isang buwan at hindi ko na namalayan kung paano naging ganito kami ka-close ni Alden. Sa opisina, parang automatic na kung nasaan ako nandoon din siya. Sa meetings, sa coffee breaks, sa lunch table, minsan kapag gabing-gabi na at sabay kaming nag-overtime, doon na siya sa kondo ko natutulog. Hindi naman planado.
Minsan, inabot na ng ulan. O sobrang late na ng biyahe. Sa simula, awkward pa, pero kalaunan naging natural na lang. Nasanay akong nakikitulog na siya sa unit. Isang gabi, dahil sa sobrang lakas ng bagyo, napilitan si Alden na sa kondo ko na muna makitulog. Pagdating niya, basang-basa siya ng ulan, kaya sinabi kong gamitin muna niya yung tuwalya at maligo bago siya sipunin. Paglabas niya sa banyo, nakahubad siya at naka-boxer short lang, tapos basa pa ang buhok niya. Napatingin ako ng ilang segundo sa kanya. Shit, napaka-built at ganda ng katawan niya. Napaka-sexy niya. Napansin niyang ang tagal ng tingin ko sa kanya. Hoy, baka matunaw ako niyan, sabi niya. Sabay tawa ng malakas at binato ako ng tuwalya sa muka. Napatawa rin ako kahit pilit kong itinatago. Umupo siya sa tabi ko at dahil malamig, medyo nagkadikit pa yung braso namin. Baliw, sabi ko, nahiya ako bigla. Nagagandahan ka sa katawan ko, no? Sabi niya habang nakangiti. Bigla siyang naging pilyo na parang ewan. E di ikaw na maganda katawan, sabi ko, trying to play it cool. Kahit may kung anong kilig ako na pilit kong tinatago. Bigla niya akong inakbayan habang pareho kaming nakaupo sa sofa tapos pinatong niya yung mga hita niya sa legs ko. Mainit pa rin ang balat niya kahit galing sa malamig na ulan. Gusto ko umiyak dito sa bundok na to. Ganda, di ba? Sabi niya habang pinapakita sa akin yung picture ng bundok na gusto niyang akyatin sa weekend. Mahilig talaga siyang umakyat ng bundok. Sabi niya, doon daw siya nakakawala at nagiging totoo sa sarili. Mahilig din naman akong umakyat ng bundok. Pero bihira na ngayon. Hindi trip ni Mia ang mag-hike. Mas gusto niya yung mga beach trip, city lights at mga kafe. Kaya minsan, pag naiisip kong mag-isa na lang ulit akong aakyat, nawawalan ako ng gana. Tagal ko nang gustong umakyat ulit. Sabi ko, halos bulong lang. E di tara, sama ka sa akin this weekend. Promise? Sulit yung view, sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Yung ngiti niya, sincere pero may halong lambing. Yung mga mata niya parang nagtatawag ng koneksyong hindi ko alam kung gusto kong pasukin o dapat kong iwasan. Baka hindi ako payagan ni Mia, sabi ko, pilit na tumatawa. Hindi naman niya kailangang malaman lahat, di ba? Sagot niya. Kalmado pero may lalim yung tono. Sandaling natahimik kami. Yung ulan sa labas, parang sinabayan yung tibok ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mas malakas. Yung hangin sa labas o yung gulong nagsisimula sa loob ko. So ayun nga, umakyat kami ni Alden sa Mount Pulag. Sabi niya, gusto niyang mag-hike ulit bago maging sobrang busy sa work. Ako naman, matagal ko nang gustong umakyat ulit ng bundok. Miss ko na yung hangin, yung katahimikan, at yung pakiramdam na malayo ka sa lahat. Kaya nung inaya niya ako, hindi na ako nagdalawang isip. Nagpaalam ako kay Mia at buti na lang pumayag siya. Sabi ko lang gusto kong mag-unwind at makalanghap ng fresh air. Nag-joiner kami sa isang hiking group. Mga friendly din naman yung kasama namin. Puro mahilig sa adventure. Mga 3 o 4 na oras yung lakad paakyat mula jump off hanggang summit. Sa una, madali lang. Pero habang tumataas, nagsimulang maramdaman ko yung lamig na parang tumatago sa jacket ko. Giniginaw ako, grabe, sabi ko habang napahinto sa daan. Manipis lang kasi yung jacket na dala ko. Hindi ko inakalang ganito pala kalamig sa Pulag. Ramdam kong nanginginig na yung mga kamay ko. Halika nga dito, sabi ni Alden, sabay lapit. Hindi pa ako nakapagsalita, bigla niya akong niyakap. Mahigpit. Pero natural lang, parang automatic. Mainit siya. At kahit ilang segundo lang, parang nawala yung ginaw. Lakas mo sa lamig, sabi ko pilit na tinatawanan yung kaba sa dibdib ko. Sanay na ako, matagal nang nagyeyelo sa lamig ang puso ko. Sabi niya sabay tawa. Nakayakap pa rin siya sa akin. Ano yun? Sabay hugot? Sabi ko sabay tawa. Natawa rin siya, yung totoo malakas at parang lumalambot yung hangin sa paligid namin. Pero kahit nagtatawanan lang kami, hindi ko maalis sa isip ko yung yakap na yon. Yung init, yung ginhawang parang sandaling tumigil ang mundo.
Habang nasa ganong eksena kami, biglang may dumaan na dalawang babae. Mga joiner din na kasama namin sa grupo. Napatingin sila sa amin, tapos nagsimulang ngumiti at magsalita. "Oh, ang cute niyong dalawa. Para kayong nasa K-drama or Thai BL series," sabi nung isang babae. "Oo nga, grabe. Parang scene sa A Tale of Thousand Stars." Sabat naman ng kasama niya na babae, tapos tumawa silang dalawa. Pareho kaming napatigil ni Alden. Tapos kumalas kaming dalawa sa pagkakayakap sa isa't isa. Nagkatinginan kami. Parehong hindi alam kung ano ang sasabihin. "Ah, hindi ah," sabi ko sabay kamot ng ulo. Pilit na tumatawa. "Wala yon, nilalamig lang to," sabay turo ni Alden sa akin. Pero may ngiti sa labi. Tumawa lang yung dalawang babae. "Whatever you say," sabi nung isa, sabay kindat. Nang makaalis sila, pareho kaming natahimik ni Alden, pero yung mga ngiti namin hindi mawala. "Para daw tayong BL series," sabi niya, sabay tawa. "Ewan ko sa kanila," sagot ko, pero ramdam ko, kahit nagbibiro lang siya, may kung anong kumislot sa dibdib ko. "Pero okay lang naman sa akin kung magiging partner kita or boyfriend," sabi niya. Nakangiti siya at hindi ko alam kung nagbibiro ba siya or what. "Tira ka, ikakasal na ko next year," sabi ko. "Ouch! Oo nga pala," sabi niya, tapos humawak siya sa dibdib niya at umarte na parang nasasaktan. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy kami sa paglalakad. Pero sa loob ko, kinikilig ako nung sinabi niya na pwede ko siyang maging boyfriend. Pero hindi eh. Bawal. Complicated. Kahit biro lang yon. May part sa akin na nagsasabi na totoo yung mga sinabi niya. Nung makarating kami sa summit, napahinto ako sa ganda ng tanawin. Para kaming lumulutang sa ulap. Sea of clouds na parang waterfalls, gumugulong sa pagitan ng mga bundok. Napakaganda. Ilang segundo lang, pero parang gusto kong manatili doon habang buhay. "Grabe, ang ganda," sabi ko. "Para tayong nasa langit," sabi ni Alden habang nakatingin din sa paligid, tapos bigla niya akong inakbayan. "Selfie tayo," sabi niya sabay labas ng phone. Nilapit niya yung mukha niya sa akin. Halos magdikit yung balikat namin. Ramdam ko yung lamig ng hangin, pero mas ramdam ko yung init ng katawan niya sa tabi ko. Ngumiti kami pareho sa camera, pero sa totoo lang, hindi ako sigurado kung para sa selfie, yung ngiting yon, o dahil sa moment. Yung simpleng akbay, yung ganda ng paligid, yung katahimikan ng langit sa paligid namin. Parang biglang naging tahimik lahat, maliban sa tibok ng puso ko. Pagkatapos naming magpicture, hindi pa rin siya bumitaw sa pagkakaakbay sa balikat ko. "Ang ganda, di ba?" sabi niya habang nakatingin pa rin sa view. "Yeah, sobrang ganda." Sagot ko tapos inakbayan ko din siya. Nagkatinginan kami and pareho kaming ngumiti. "I hope it could be like this all the time," sabi niya. "Ang ganda talaga ng Sea of Clouds," sabi ko. Pero sa loob ko, hindi ko na alam kung yung bundok ba ang tinutukoy ko o yung taong nakaakbay sa akin sa gitna ng mga ulap. Nagstay kami sa summit ng ilang oras, ninanamnam yung tanawin. Tahimik lang, minsan may kwentuhan, pero karamihan sa amin, nakatulala lang sa ganda ng paligid. Ang hirap umalis. Parang ayaw mong bumalik sa realidad kapag ganito kaganda ang tanawin. Pagbaba namin pabalik ng jump off, ramdam ko na yung pagod. Pero kahit nangangalay, may saya sa loob. Yung pakiramdam na nabuhay ulit yung parte ko na matagal ng tahimik. Pagdating namin sa van pabalik ng Maynila, bagsak kaming lahat. Tulog na tulog yung mga kasama namin pati si Alden. Halatang pagod na pagod din. Habang nasa biyahe, nakasandal siya sa gilid ng upuan, unti-unting pumikit, hanggang sa bumagsak yung ulo niya sa balikat ko. Napatingin ako sa kanya. Ang tahimik niya, parang bata. May ilang hibla ng buhok na nahulog sa noo niya, kaya inayos ko yon. Tapos pinatong ng maayos yung ulo niya sa balikat ko. Ramdam ko yung bigat ng ulo niya, yung init ng hinga niya,
At yung tibok ng puso kong biglang bumilis kahit wala namang dahilan. Palalim ng palalim yung samahan namin ni Alden pagkatapos ng hike. Mas madalas na kaming magkasama, sabay kumakain, sabay umuuwi. Minsan nagkakape sa gabi habang nag-uusap tungkol sa buhay, sa mga takot, sa mga bagay na hindi namin sinasabi sa iba. Hindi ko namamalayan, unti-unti siyang naging bahagi ng araw-araw ko. Kapag may problema sa work, siya agad yung una kong tinatawagan. Kapag may magandang balita, gusto ko siya agad makausap. At sa mga tahimik na sandali, napapaisip ako kung kailan nagsimulang maging ganito kalalim yung koneksyon namin. After 2 months, bumalik na si Mia sa Manila. Sinundo ko siya sa airport, biglaan kasi yung dating niya. Akala ko next week pa, pero nagbago pala ng flight dahil may meet up sila ng mga friends niya. Nagulat talaga ako pero syempre sinundo ko pa rin siya. That same day, may lakad sana kami ni Alden, road trip, pero kinailangan kong i-cancel para sunduin si Mia. Habang nasa biyahe kami pa uwi, ang dami niyang tanong. Nagpapakwento siya sa mga ganap nung 2 buwan na wala siya, kung saan-saan daw ako nagpunta, sino mga nakasama ko, at kung kamusta na raw si Alden. Pag uwi namin sa unit, siya agad ang umupo sa sofa. Ako naman nag-ayos ng gamit niya. Oo, magka-live-in kami ni Mia. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit, lumapit siya sa akin, ngumiti, at sabay sabing, "Na-miss kita." Hinawakan niya ang kamay ko, then she kissed me. Nag-make love kami dahil na-miss ko din siya ng sobra. Simula nang dumating si Mia, bihira na kaming magkita ni Alden. Wala na yung mga biglaan naming lakad. Wala na rin yung mga gabing magkasama lang kami sa kondo niya. Sa office na lang kami nagkakausap, mabilis lang, puro trabaho, at may halong awkward na mga ngiti na parang may gustong sabihin pero parehong pinipiling manahimik. Every weekend kami ni Mia yung laging magkasama ulit. Balik kami sa dati naming routine. Pero bigla kong namimiss yung mga ginagawa namin ni Alden. Bigla siyang pumapasok sa isip ko. Kapag nagchat-chat siya, hindi ko agad nasasagot kasi minsan hawak ni Mia ang phone ko. Or kung nag-aaya siya lumabas, hindi na ako nakakasama dahil kasama ko si Mia. Napansin kong parang umiiwas na sa akin si Alden. Ilang linggo na rin yun. Hindi na siya sumasabay kumain, bihira na mag-chat. At kapag nagyayaya akong magkape, laging may deadline o pagod ako next time. At oo, ramdam ko. Iba na talaga. Isang gabi, kami na lang 2 ang naiwan sa office. Tahimik, halos marinig ko na lang yung ugong ng aircon at tiktak ng wall clock. Hindi ko na kaya yung tanong sa isip ko, kaya lumapit ako sa kanya. "Uy, may problema ba?" Tanong ko, trying to sound casual kahit halata sa boses kong may kaba. Napatingin siya sa akin, parang nagulat, pero agad ding umiwas. "Wala naman, busy lang lately." Sabi niya sabay punas ng mesa, kunwaring abala. "Busy? Alden, ilang linggo ka ng ganyan. Kung may nagawa ako, sabihin mo na lang. Ang hirap kasi parang bigla ka na lang nagbago." Napatawa ako ng mahina pero halata yung bigat. Tahimik siya. Kita ko sa mukha niya yung struggle, yung tipong gusto niyang magsalita pero pinipigilan. "Tom, mas okay siguro kung medyo mag-distance muna tayo." Sabi niya, hindi man lang tumingin sa akin. Napakunot noo ako. "Anong sinasabi mo? Bakit kailangan natin dumistansya?" Tanong ko, halatang may halong kaba at inis sa boses ko. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa akin tapos ang salita siya. "Kasi Tom, ayokong masanay. Ayokong masanay na palagi kitang kasama, na ikaw yung una kong kinakausap pag may nangyayari sa araw ko." Sabi niya. Napatahimik ako, hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. "Teka Alden, saan to nanggagaling?" Tanong ko. Pero hindi siya sumagot agad. Tinitigan lang niya ako. Yung titig na parang gustong magsabi ng libo-libong bagay. Pero natatakot na may masabi. At doon, parang biglang sumikip yung dibdib ko. Parang lahat ng gusto kong sabihin, hindi ko mahanap yung tamang salita. Nakita ko na biglang tumulo yung luha niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
Parang huminto yung oras. Nanginginig ang boses niya habang nagsalita. Tom, mahal na kita. Mahal kita. Gusto kita, nasasaktan ako kasi may girlfriend ka. Engaged na kayo. Umaasa ako na mararamdaman mo rin yung nararamdaman ko. Sabi niya, halos pabulong. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Hindi ako agad nakapagsalita. Tinitigan ko lang siya. Yung mga matang, dati kong nakikita lang na puno ng saya, ngayon, puno ng sakit at lungkot. Gusto kong sabihing mali siya. Gusto kong sabihing hindi pwede. Pero sa loob ko, alam kong hindi lang siya ang nasasaktan. Nasasaktan din ako. Nasasaktan din ako kasi hindi ko na siya nakakasama dahil bumalik na si Mia. Kasi sa bawat pagkakataong kasama ko si Alden, sa mga tawa, sa mga tahimik na gabi, sa mga yakap na dapat simpleng kaibigan lang, may kung anong kumikirot sa loob ko tuwing naiisip kong mawawala siya sa akin. Dahan-dahan akong lumapit kay Alden. Hindi ako sigurado kung tama ba yung gagawin ko, pero parang may humihila sa akin papalapit sa kanya. Nakayuko siya, hawak pa rin yung pisngi niya na may bakas ng luha. Hinawakan ko yung balikat niya, tapos pinunasan ko yung luha sa mga mata niya. Alden, hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero ayokong mawala ka. Mahina akong sabi, halos pabulong. I'm so sorry Tom kung nararamdaman ko to. Mahal kita, sabi niya. Sobrang init na ng tensyon sa pagitan namin ni Alden. Para kaming dalawang taong matagal nang may gustong sabihin, pero ngayon lang, nagkaroon ng lakas ng loob. Ramdam ko yung bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Diretso, totoo, walang takas. Nagulat ako sa mga naririnig ko sa kanya. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa kasi bawat salitang binibitawan niya parang salamin ng mga bagay na pilit kong itinatago. Ang totoo, nararamdaman ko rin yon. Pero habang tumitibok ang puso ko, kasabay din yung takot. Kasi alam kong mali, alam kong bawal, at alam kong may mga taong masasaktan kapag sinunod ko yung nararamdaman ko. Gusto kong sabihin na ako rin, pero wala akong boses. Ang tanging naririnig ko lang ay yung tahimik na pagitan namin, puno ng emosyon, puno ng mga salitang hindi na kailangang banggitin. Nagulat na lang ako sa mga sumunod na nangyari dahil hinalikan ako ni Alden. Kakaibang init yung naramdaman ko. Hindi ko alam kung anong tama o mali sa sandaling yon. Ang alam ko lang, may init, may koneksyon, at may katotohanang matagal ko nang tinatago. Hindi ko na napigilin yung sarili ko at lumaban din ako ng halik sa kanya. Nadala na kami pareho ng mga damdamin namin. Pagkatapos ng mga pangyayari at mabigat naming pag-uusap, tumingin sa akin si Alden. Yung tingin na parang gustong makatakas kahit sandali sa lahat ng gulong nangyayari sa paligid namin. Tara, labas tayo. Gusto ko lang mapunta sa tahimik na lugar, kahit saglit at makasama ka ng tahimik. Sabi ni Alden. Hindi na ako nagtanong. Parang kusang gumalaw yung mga paa ko papunta sa parking lot. Sumakay kami sa kotse niya at buong biyahe, tahimik lang kami pareho. Walang salita, walang tanong. Puro malalim na buntong hininga lang. Dinala niya ako sa isang motel na malapit sa office. Hindi ko alam kung bakit ako sumama na pumasok sa kanya sa loob. Parang nagiging sunod-sunuran na lang ako sa kanya dala ng nararamdaman ko. Hinawakan ni Alden ang pisngi ko, and then he kissed me again. Ramdam ko ang halik ni Alden, punong-puno ng damdamin at init. Gusto kong pigilan ang sarili ko dahil alam kong mali ang ginagawa namin. May girlfriend ako at malapit na akong ikasal, pero kahit anong pilit ko, hindi ko kayang itanggi ang totoo. May nararamdaman na rin ako para kay Alden. At alam kong pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. May nangyari sa amin ng gabing iyon. Nadala kami ng emosyon at naging mas malalim ang lahat kaysa sa inaasahan ko. Sobrang intense ng sandali, parang ayaw naming matapos ang gabi. Magkasama lang kaming dalawa hanggang mag-umaga, tahimik, pero puno ng bigat at saya ang bawat segundo. Habang nakahiga kami,
Napansin kong umiilaw ang phone ko. May tumatawag. Si Mia. Paulit-ulit ang pagring nito, pero pinili kong huwag sagutin. Sa mga sandaling iyon, mas pinili kong manatili sa piling ni Alden, kahit alam kong pagdating ng umaga, haharapin ko ang mga desisyong hindi ko na kayang takasan. Pagdating ko ng kondo, nadatnan ko si Mia na naghihintay sa sala. Halata sa mukha niya ang pag-aalala at kaunting inis. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, agad niya akong sinalubong. Saglit akong natigilan. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko pero pinilit kong maging kalmado. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Diretsong tanong niya. Sorry. Bigla ang nagkayayaan sa office na mag-inuman. Hindi ko na napansin yung oras. At medyo naparami. Hindi ko na kinaya magmaneho pa uwi kaya kina Alden na lang ako nakituloy. Sagot ko. Tumahimik sandali si Mia. Parang binabasa niya ang buong pagkatao ko kung nagsasabi ba ako ng totoo. Hindi ka man lang nag-chat, sabi niya. Mas mahina na ang boses. Low bat na rin kasi yung phone ko, sabi ko. Lumapit siya at niyakap ako tapos nagsalita siya ulit. Nag-alala lang ako, sabi niya. Niyakap ko din siya. Pero habang hawak ko siya, iba ang laman ng isip ko. Si Alden. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago sa sarili ko. Akala ko isang gabi lang yon, isang pagkakamali, isang sandaling nadala ng emosyon. Pero hindi pala ganoon kadali burahin ang isang bagay na totoo. Sa opisina, pilit kaming normal ni Alden. Parehong nakatutok sa trabaho, parehong propesyonal. Pero kapag kaming dalawa na lang ang natitira, sa pantry, sa parking lot, o sa tahimik na sulok ng floor, doon lumalabas ang totoo. Doon namin pinapakita ang totoo naming nararamdaman. Nagugilty na rin ako sa ginagawa ko kay Mia. Sa bawat pagtingin ko sa kanya, ramdam ko ang bigat ng kasinungalingan. Hindi na ito simpleng pagkalito o pagkakamali. Panloloko na ang ginagawa ko sa kanya. At habang tumatagal, mas lalo ko lang siyang sinasaktan. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganoong sitwasyon. Bago pa mas lalong maging komplikado ang lahat, bago pa kami tuluyang masira at mawalan ng respeto sa isa't isa, nagdesisyon akong tapusin na. Nakipaghiwalay na ako ng tuluyan kay Mia. Umiyak si Mia. Tahimik lang sa una, pero hindi niya napigilan ang luha. Kita ko kung gaano siya nasaktan at doon mas lalo akong nakaramdam ng guilt. Pero sa kabila ng sakit, tinanggap niya ang desisyon ko. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya nagalit ng sobra. Sa halip, pinili niyang palayain ako. Hindi ko sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Hindi ko na idinetalye ang tungkol kay Alden. Wala nang saysay para dagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Ang sinabi ko lang, "You don't deserve me. May taong mas magmamahal sa'yo ng buo at hindi ako yun." Masakit aminin na kulang ako para sa kanya. Pero iyon ang totoo. Hindi ko na kayang ibigay ang pagmamahal na deserve niya. Naghiwalay kami ng may luha, pero may respeto pa rin. At kahit may guilt pa rin sa puso ko, unti-unti kong tinanggap na minsan, para maging totoo ka sa sarili mo, kailangan mong harapin ang sakit na ikaw mismo ang nagdulot. Lumipas ang panahon. Ang bilis. Hindi ko na malayang 2 taon na kaming magkasintahan ni Alden. Parang kailan lang, puro takot at pagtatago pa ang meron kami. Puro kaba sa bawat tingin, sa bawat hawak. Ngayon, mas kalmado na. Mas sigurado. Kaya na namin harapin ang kahit anumang pagsubok, basta magkasama kami. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako natatakot. Hindi na ako nagtatago. Natutunan ko na maging totoo sa sarili ko dahil nandyan si Alden. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.